Biblical reasons to leave a false church. Alam po natin, marami po dito ang galing sa maling simbahan. Hindi ho tayo lahat ay galing sa simbahan na nagtuturo ng katotohanan. Kaya ho tayo umalis doon sapagkat alam natin na yung mga turo ay napaka-deceptive. Yung teaching po ay walang value. Kaya maraming mga mananampalataya sa ngayon ang natatrap sa mga ganitong uri ng iglesia na ang kanilang mga pinaprioritize ay pera, tradisyon, popularidad. At ang tanong ngayong umaga na dapat po nating makita, when is it biblical to leave a local church? When? Kailan ba natin lisanin ang mga maling aral na ito sa loob ng isang lokal na iglesia? Alam ko po mga kapatid na meron pong 10 dahilan para lisanin yung mga maling aral na ito na itinuturo ng maling iglesia. Number 1, forsaking the gospel. Yung pagtalikod sa ebanghelyo. Kung ang isang iglesia na kinaroroonan po natin ay hindi na po na ipapangaral ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, ay it is much better na lisanin na po natin yan. Umalis na po tayo dyan. Sapagkat sinabi ni Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, sabi niya, read, having a form of godliness. Yung iglesia na ito ay meron lamang siyang anyo ng kabanalan. Anyo lang. Pag sinabi mong anyo, hindi ho tunay. Faith, meron siyang anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Sabi ng Biblia, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo ay makikita natin sa unang Korinto, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Yan, basahin po natin yan para maganda. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Read. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. So, ibig sabihin mga kapatid, ikat po muna natin dyan, yung turo ng church ay gospel. Hindi po yung preaching ay gospel. Yung preaching ay hindi ho nagkukwento ng buhay. Yung preaching ay hindi ho nagkukwento o nangangaral ng hinanakit. Tama? O nangangaral ng mali ng miyembro, mali ng kapitbahay, mali ng pastor. Kundi ang laman na ipinapangaral ay yung ebanghelyo. The gospel which I preach unto you, sabi ni Pablo, which also ye have received, na iyong tinanggap. Hindi lamang ninyo tinanggap, and wherein ye stand, na siya rin naman inyong pinanatilihan. So, ibig sabihin po, itong mga aral na ito ay totoong aral ng iglesia. Ang mga iglesia ng mga naitayo na Apostol Pablo noong kanyang kapanahunan, hindi ho marami ang miyembro. Alam niyo kung bakit? Parang ganito lang ang bilang sa kapanahunan natin. Alam niyo kung bakit? Kasi nung mga panahon na yun ay malakas ang persecution. Bawal po ang mangaral ng ibang helyo. Kaya verse 2 sabi ni Pablo, by which also ye are saved. Sa pamamagitan nito na naipangaral sa iyo ng ebanghelyo, naligtas kayo. Naligtas kayo saan? Practically, naligtas kayo sa maling aral.
by which also ye are saved. Pero nakakalungkot lang, napakaraming mga naging miyembro ng iglesia na ito na kasakasama natin, pero mas pinipili pa rin nila yung maling aral kesa sa tamang aral. Kumbaga sa construction, gagawa ka na nga lang, itama mo na, hindi yung gagawa ka palpak. Tama? Babayaran mo kaya ng matino yun? Hindi. Ba't ka babayad? Palpak eh. O, parang ganyan. O. Kaya sa pamamagitan nito, kayo ay naligtas. If you keep in memory, kung naalala nyo pa, ang aking pinangaral sa inyo, what I preach unto you. Verse 2, unless you believe in vain. Maliban na lang kung kayo ay nanampalataya ng walang kabuluhan. Kaya ang paglilingkod ay tama. Worship in spirit and in truth. Sa ibang simbahan, worship lang eh. Pwede ka pang sumamba na wala sa espiritu at katotohanan. Yun sa kanila, worship lang with spirit, pero not in truth. Wala ring kwenta. Yung sumamba ka, pero kikilitihin ka lang. Patatawanin ka lang. Pero wala kang aral na na-absorb. Wala kang tamang aral na natutunan. Dito sa atin, kung ating makikita, hindi ganun ang setup po natin. Alam natin, yung katotohanan ng salita ng Diyos, ang siyang may pangaral, ang ebanghelyo, ang kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. Sabi ni Pablo, yung tinanggap nyo, tinanggap ko rin. Yung narinig nyo, narinig ko rin. Kaya kung ating makita, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Kaya ito po, yung mensahe ng practical na kaligtasan na ginawa, na ipinangaral sa Korinto, na pinangaral ni Apostol Pablo nung siya po ay nabubuhay pa. Pero kung hindi na ganito ang aral na pinapangaral sa loob ng iglesia, we better forsake or leave the church. Okay, number 2. Madali lamang po ito. Number 2, reasons to leave a false church. When the church forsake the gospel. Number 2, when the church fabricating traditions. Kung ang isang simbahan na ay gumagawa ng sariling tradisyon. Alam natin, maraming mga tradisyon na gawa ng tao na sineselebrate po natin. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga tradisyong gawa ng tao? Mark 7 verse 13. Mark chapter 7 verse 13. Kasi ang mga tradisyon, ito po kasi yung kinakaugalian na naging kasiyahan ng tao. Mark chapter 7 verse 13. Ready now, read. Making the word of God of none effect. Through your tradition which ye have delivered, and many such like things do ye. Nakakalungkot lang. Yung authority ng tradition, mas mataas na kaysa salita ng Diyos. Kaya wag nating tandaan, yung ating Baptist distinctives, yung letter B po doon ay, the Bible is our final authority. Ang Baptist, meron pong distinction yan. Yung letter B, Bible is our authority. Siguro pag-aralan natin ito sa susunod. Number 2, yung letter A, autonomy of the local church. Ang tawag yan, self-government. Hindi pwedeng makialam ang gobyerno, hindi rin makialam ang church sa gobyerno.
Bakit may mga pastor nasa paglilingkod sa gobyerno, nasa politika? Aralin din po natin yan. Meron tayo yan. Letter P, priesthood of the believers. Priesthood. We are priesthood. Ibig sabihin, hindi na tayo lalapit sa pari, sa pastor para mag-confess ng kasalanan. Meron tayong 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our righteousness. Ano yung susunod na letra? Letter T. 2 ordinances. Meron tayong 2 ordinansa. Wala tayong sakramento. 2 ordinances. Baptism and Lord's Supper. Doon na natin gawin sa kabila yung ating Lord's Supper. Marami pang sakit yung church na ito. Okay. Baptism and Lord's Supper. Letter I, individual soul liberty. Meron tayong kalayaan, pero yung kalayaan po natin, hindi natin ginagamit yung liberty natin, yung kalayaan natin na gumawa ng masama. Galatians 5:1. Hindi na tayo under the yoke of bondage. Okay, mabatid. Ano ba yung isa? Letter T, 2 offices. 2 lamang po ang office na dapat dito. Baptist una ay yung pastor at saka deacon. 2 lang. Okay. Wala nang director, walang national director, walang CEO, walang provincial director. Ang daming mga dire-director, mga patid. Wala naman sa Bible. Ang sinasabi ng Biblia, fellow worker, fellow servant, fellow prisoner, fellowship. What a joy divine. So, makikita po natin, many elevate denominational creeds above Scripture, rightly divided. Okay, number 3. When to leave the church? When we leave the church when financing for greed. Kung kaya natin umaalis sa church kung ang pananalapi ay ginagamit na sa kasakiman. Nakukuha niyo yung point? Financing for greed. Kasi ito ang weakness ng maraming mga pastor. They are using finances for greed. Tulad nitong nandito, pastor, commit namin ito. Pero after how many years? Pastor, hindi na. Di ba? So, makikita po natin 2 Corinthians 9:7. Sa ating finances, sa ating tithes and offerings, makikita po natin yung tithes and offering po natin, that is under the law. Tama? Tama ba? Yung tithes and offering, that is under the law. Pero before the law, meron na yan. It was practiced by Abel. It was practiced by Joseph. It was practiced by Abraham. Pero ang batas ng pagbibigay ay nasa ilalim ng commandment. Ang tanong, natanggal ba? Gaya ng 10 Commandments. Tinanggal ba ang 10 Commandments? Hindi. Nung dumating ang New Testament, ang 10 Commandments pinalawig. Dati ang sinasabi lang, halimbawa, example, dati ang sinasabi ng 10 Commandments, honor your father and your mother. Pagdating ng New Testament,
yung paggalang, yung pag-honor, yung pag-respect. Sabi ni Peter, honor all men. So, ang pag-honor, hindi na lang pala sa sa mga magulang, sa lolo, sa mga auntie, uncle, sa mga nakakasalubong natin. Yung pag-respeto in government, yan ay applied, mga kapatid. Gusto nyo makita yun? Tingnan natin. Binanggit yun ni Peter sa New Testament. Yung paggalang, akala natin sa ano lang yan. Naku, umalis. Natanggal. Saglit lang. Kaya mahalaga na makita po natin yan. 1 Peter 2:17. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 17. Anong sabi? Ready now, read. Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king. So, ibig sabihin, pinackage niya yung pamamaraan ng paggalang. Kahit nga bang yung kapatiran sa loob ng iglesia love the brotherhood. Dito talaga nagsimula ang brotherhood sa church, sa community. Mga kapatid, fear God, na mayroong takot sa Diyos. May mga brotherhood na walang takot sa Diyos, libre lang sa kanilang pumatay at mamatay. Honor the king, igalang ninyo ang hari. Sino ang hari? Ang ating Panginoon. Kaya makikita natin na kahit po yung pagbibigay ayon sa batas, sa turo ng 2 Corinthians 9:7, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, makikita natin yung rule pa rin ito ng church. 2 Corinthians chapter 9 verse 7, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So ang principle is being a cheerful giver. So ibig sabihin, yung grace giving po natin, ang principle niya ay cheerful giver. So, hindi ka naman pinipilit kung gusto mong ibigay yan, yung tithes and offering. Kasi yung ating pagbibigay, that is a part of our generosity. Kahit wala hong sinong makakakita yan, mga kapatid. Kapag taos pusong binigay natin sa Panginoon yan, na hindi ho napipilitan yung ating puso, hindi niya naman sinabi rito na tanggalin yung tithes and offering. Sukat pa rin yan. Pero ang principle ng Panginoon, the more you give, the more you receive. Pero baliktad kasi ngayon yung principle ang tao ngayon, the more you receive, the less you give. Pero mas pinagpala ang nagbibigay, mga kapatid. Kasi yung pangako ng verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Kaya makikita po natin, yung ating finances, hindi ho natin pine-pressure ang mga ibang kapatiran na magbigay at mag-offer ng kanilang mga offerings. Instead, we are teaching grace giving. It teaches grace giving. Kaya, ang objective po natin ay, it is a cheerful giver. Yun po yung ating pinapanalangin.
Alam nyo, yung generosity natin, yung pagbibigay natin, bahagi na po ng pasasalamat natin yan. Kaya ho tayo nagbibigay to give thanks. Amen? Para magpasalamat. Bakit? Pinagpala ka ng Diyos eh. Wala ka sa ospital. Wala ka sa mental. Wala ka sa kulungan. Blessing yun, mga kapatid. Kaya, kung ang finances ay ginagamit na lamang po for personal use, mga kapatid, sapagkat marami tayong mga nakikitang mga churches ngayon, may mga sasakyan na, magagandang sasakyan, pero nagre-request pa rin sila ng mga sasakyan sa mga miyembro. Kumbaga, hindi sila satisfied sa bagay na meron sa kanila. Well, wala naman tayong doon. Conviction nila yun. Pero, contradiction yan ng turo ng salita ng Diyos. Financing for greed. Number 4, falling into legalism. Kung ang isang iglesia ay napaka-legalistic, ano ba yung mga legalism na ginagamit? Adding rules. Yung magbibigay ka ng rules. The only rule that we have, that God has given to us is the Bible. Ito lang ang rules po natin. Wala na tayong ibang rules. Wala na tayong ibang sukat na gagamitin sa loob ng iglesia, kundi yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng ritual po rito. At hindi ho tayo nag-a-add ng requirement for salvation or spirituality contradicts the freedom of grace. A church that burdens people with the law ignores Paul's distinct ministry. Kaya yung ating individual soul liberty na binabanggit ko kanina, kung basahin natin ang Galatians 5:1, Galatians chapter 5 verse 1, makikita natin doon, ganito ang sabi ng Bible, ready now, read, but stand fast thereof. Therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagka-alipin. Kaya mahalaga sa atin, mga kapatid, na malaman natin yung mga bagay na ito, na may mga batas na ginagamit para magpabigat sa tao. Kaya sa atin, halimbawa, sa legalistic, ang pagtutuli, nung Old Testament, ang pagtutuli, alam niyo yung pagtutuli? Ginagamit sa mga lalaki. Yung magpatuli, Old Testament practice. Pero alam nyo ba, na meron silang kasakasama sa loob ng church, na pastor, na hindi natuli, hindi na circumcise? Oo, pagdating ng New Testament, kahit hindi ka na magpatuli. Pero kapag Pilipino, pag sinabi mo hindi ka matuli at narinig na hindi ka natuli, parang kahihiyan. Pero meron sa Biblia na hindi ho, dahil sa legalistic, hindi ho nagpatuli. Siguro takot yun sa sa hiwa. Kasi nung panahon na ito, ang mga ginagamit ang panghiwa, bato. Ikaw ba naman, pupukin niya ng bato eh. Oo, mga kapatid. Bibira pa lang yung mga
stainless, ewan ko anong mga gamit itong mga kapanahunan. Wala pang anesthesia. Baka hindi pa marunong ngumuya ng bayabas. Ikaw ba naman, siguro nanginginig to. Okay, Galatians 2:3. Ito siya. Tingnan nyo, i-check nyo. At basahin nyo ng Tagalog. Baka sabihin nyo, nagbibiro ako. Siya lang yung hindi ho na circumcise. Kasi ang circumcision, hindi na po sa flesh, from the heart na. Okay, but neither Titus, who was with me, kasama ni Pablo, being a Greek, si Titus, Griego, was compelled to be circumcised. Sa Tagalog, datapwat maging si Tito man, nakasama ko, bagamat Griego ay hindi napilit na patuli. Supot po ito, mga batid. Si Titus. Oh, may Titus ba dito? Oh, sa summer, pwede na magpalagari o magpapukpok ng bato, mga batid. Pero ang circumcision, wala na sa flesh kasi, sa heart na. Ibig sabihin yung regeneration. Hindi ko ito joke, talagang ano to, naka-helmet of salvation pa ito, mga kapatid. Hindi pa talaga circumcised po ito sa Galatians chapter 2 verse 3. Okay, last, number 5. Reasons why to leave a church. Fostering false teachers. Pag-aalaga sa maling guro. Sa mga ibang mga churches, lalo yung mga inampon na pastor, may mga false teaching yan na dala-dala. Kaya dapat minsan, nung nasa fundamental pa lang kami, may mga churches na umampon ng ibang pastor, iba ang turo, iba ang teaching. So, sa leadership, refuses to correct false doctrine but instead tolerate or promotes it. Tayo, ay dapat kinokorek po natin yung maling katuruan. Kaya nga, yung salvation, talagang isa sa mga controversial na turo ang kaligtasan, mga kapatid. Kasi akala natin, ang kaligtasan, accept, believe, and confess. Kumbaga self-centered teaching siya. So, hindi po yung ginawa ng Diyos ng eternal salvation na binabanggit ng Titus chapter 1, verse 1, 2, and 3. Nare-remind po tayo sa ganyang mga bagay. Tignan nga po natin ulit yun. Kahit alam na po natin yan, yung Titus chapter 1, yung writer, mga kabatid, supot, si Titus. Uncircumcised physically, pero circumcised spiritually. Yun ang maganda. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began, but had in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me, according to the commandment of God our Savior. So yung pag-asa ng walang hanggan, ng Diyos na hindi nakapagsisinguling, meron na pala. It was already promised before the world began. Ang resulta, accept, believe, and confess. Result po yun. Hindi po requirement for salvation. Akala natin yun ay requirement. Yun pala ay result. Nakita natin yung resulta, number 3, verse 3, in due time. Merong tamang kapanahunan. Manifested His word through preaching. May nangaral. May nag-soul winning, kamo na lang. May nag-evangelize.
nung panahon na yan, nung nakaparinig siya ng gospel, doon siya naligtas. Practically, hindi eternally. Which was committed unto me according to the commandment of God our Savior. Kaya mahalaga, mga kapatid, na malaman natin yung katotohanan sapagkat maraming mga maling mga ngaral, maraming mga maling guro na nagtuturo, nagtotolerate ng mga maling aral. 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. For the time will come. Tingnan niyo po ito. Darating daw ang panahon, the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hindi na po nila ma-endure. Hindi nila matiis yung mga magaling na aral. Tulad ng doctrine of election. Ang doctrine of election sa iba. Ang turo, doctrine of the devil. And yet, ito po ay malinaw na aral ng salita ng Diyos. Kaya ito na po yung panahon that they will not endure sound doctrine. Gusto nila yung aral ay men-centered doctrine. Realize, repent, and receive. Yun ang gusto nila. Na mayroon pong requirement for salvation. Hindi nila alam na yun ay result for salvation dahil nag-work ang Holy Spirit sa kanilang puso from heart of stone to the heart of flesh para ma-regenerate po sila, ma-circumcise sila spiritually. At para bigyan sila ng pandinig, bigyan sila ng pangunawa, bigyan sila ng malinaw na mata para makita ang mga katotohanan. And yet they will not endure sound doctrine, but thereafter their own lust. Ano yung lust na tinutukoy nila rito? Yan po ay financial greed. Financial desire. Ang ibig sabihin ng lust ay desire. Shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth. Ayaw nila marinig ang totoo sapagkat makati na sa kanilang mga tenga ang katotohanan. And shall be turned unto fables. Kaya mga batid, nakakalungkot lang. Marami ng wolves in sheep clothing. They are leading the flock. Paul warns us to separate and such. Okay, dito po sa Acts 20. Ito na po tayo magtatapos. 10 po ito, pero ang ibabahagi po natin ay 5 lang po muna. Acts chapter 20. 24 and 25. But none of these things moved me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Yan po yung evangelism. Ang accusation sa mga primitive Baptist, wala na daw evangelism. Meron. Nag-evangelize pa po tayo, mga kapatid. We evangelize not for eternal salvation. We evangelize for the sake of practical salvation. Verse 25, Acts 20:25. And now behold, I know that you all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. So ito po yung laman, yung preaching the kingdom of God. 28, take heed
Therefore unto yourselves, sabi niya sa mga pastor, and to all the flock, over thee which the Holy Ghost hath made you overseer, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Kaya yung overseeing, yung stewardship, yung pastoral ministry, sabi ni Pablo sa mga elders ng church, bantayan nyo yung mga miyembro, bakuran nyo ng doktrina, turuan nyo sa paglilingkod, turuan nyo rin sa pangangaral, i-rebuke nyo sila, turuan nyo sila sa tamang paglilingkod. Sabi ng verse 29, sapagkat kung hindi sila matuto sa tamang aral, ito ang mangyayari. Verse 29, for I know this, that after my departings shall grievous wolves enter in among you, and not sparing the flock. Aking talastas sa pagalis ko, sabi ni Pablo, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ang tawag dito, mga false teacher. Mag-underground yung mga maling aral at kukonbensihin ang marami. Kaya nga yung iba rito, hindi nakapag-endure ng sound doctrine. Ang natira, yun lang ang tunay. Parang yan yung maggapas ka, tapos pinatreser mo, dumaan ng blower. Yung dumaan sa blower, yung mga lumipad, yun yung walang laman. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung walang laman? Kupit. Maraming mga Kristiyano na kupit. Gusto lang yung kasiyahan. I fly away, oh glory. Bakit? Walang dating. Walang bigat. Kailangan nyo ba yun? Aanin mo yun. Pabigat lang yun. Magbuhat ka ng ganun. Puro ganun. Magaan. Kaya, dapat po, kapag ganito ang turo ng isang iglesia, layuan na po natin. Okay, ulitin ko. Biblical reasons to leave a church. When they forsake the gospel, number 2. When they fabricate tradition, number 3. When finances is for greed, number 4. When they fall into legalism, and number 5. When they are fostering false teachers. So, dun po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, naming Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa mga salita mo na siyang aming napakinggan. Naway maging bahagi muli ito ng aming buhay at maging blessing po sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tayo po magpala, Panginoon, sa aming spiritual na buhay. In Jesus' name. Amen and Amen. Tayo po ay magwakas sa isang awit.